Sige po, sabayan po niyo ako. Chapter 9, verse 6 po. Sabi rito, sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Yung Pasko po ay kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus. Minsan po nakita natin Pasko, New Year. Yung iba po ay hindi pinag-iisipan yun. Yung iba nagpapaniwala sa iba't ibang paniwala. Yung iba kailangan tapusin mo yung pagsambang gabi. Mayroon daw mangyayari sa iyo. Tinatawag po na ano yung katawagan dyan? Pamanhin. Pagdating ng New Year, 31 ng December, yung iniisip po ng iba, pumili po ng prutas, mga bilog na prutas. Kasi pampaswerte daw po yun. Meron po nagpapaniwala ng ganon. Yung iba po, bumibili ng paputok. Magpapaputok sila para palayasin daw po yung malas. Meron pa bang naniniwala sa inyo ng ganon? Mga pamanhin na ano? Meron pa po. Pero sabi ng Bible, itong ipapanganak, hindi po yun sa pamanhin na ganon. Itong isang lalaki, sanggol na lalaki na ipapanganak, ito po yung magdadala sa atin ng ano po? Ha? Magdadala ng malaking kagalakan. Bakit? Maniniwala ka pa sa bilog? Maniniwala ka pa ng ano-ano yung gagawin mo sa gabi? Ano-ano yung kaisipan? Kaisipan ng tao. Iba't ibang kaisipan. Iba't ibang paniniwala. Ang sinabi po ni God dito sa Bible, yung ipapanganak po, siya po yung tagapagpayo. Sino po rito yung nangangailangan po ng payo? Siguro magaling na po lahat walang problema. Kaya walang nangangailangan ng payo. Sa inyo po, meron ba nangangailangan ng payo dyan? Opo, kailangan po natin ng payo. Sino po yung totoo pong tagapagpayo? Kahanga-hanga. Sabi ng Bible, yung sanggol daw na ipapanganak. Ngayon, pag may problema, saan tayo humingi ng payo? Saan tumatakbo? Para payuhan siya. Ang tunay po na tagapagpayo po natin, dapat kilalanin natin siya kung sino. Ito yung perfect. Sino po yung maayos na yung buhay rito, hindi magulo ang buhay? Ang swerte mo, kung maayos na talaga ang buhay mo. Kung kailangan mo ng kapayapaan, dapat kikilalanin mo kung sino ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Tingnan po nyo, sundan po nyo yung binabasa po natin. Prinsipe po ng kapayapaan.
siya po ang ipapanganak. Prinsipe ng kapayapaan. Halos ngayon, ang gulo ngayon ng buhay. Halos lahat ng tao sa mundo, magulo ang buhay. Ano-ano ang iniisip. Takot sa problema. Nung isang araw lang, 24, may lumapit sa akin bata 3. Sabi, sir, palalayasin na kami. Hindi ko na lang papangalanan. Palalayasin na kami sa bahay. Nakita ko para malalaglag yung luha niya. Yung lalaki, sobrang lungkot. Yung dalawang babae, sabi ko, bakit? Hindi kasi kami nakabayad ng bahay. At sinabihan si Papa na lumayas na lang daw kami. Inakakalungkot, sir, magpapasko. Kahit ako grade ko pa lang, sabi ng bata, nararamdaman ko yung problema ni Papa. Nadadalhin kami sa kalye. Kami magkakapatid. Kasi wala kami tutulugan. Palalayasin kami sa bahay. Hindi niya alam na naka-open pala yung cellphone ko. So hindi sinasadya na oras na yun. Na-record ko siya. Sabi, nakakalungkot. Ito po ba? Merong problema ngayon sa inyo? Wala na. Sabagay, siguro, ang dami siguro napamaskuhan, kaya wala na problema. Praise God. Wala na pong may problema sa inyo? Marami. Dahil marami, ang Diyos po, dahil yung mga tao, grabe ang problema, hindi alam, nagkakaluko-luko na ang buhay, yung iba takot mamatay, problemado sila, kasi hindi na naintindihan. Yung iba namumroblema. Kung ako'y mamamatay, totoo naman yun. Sakit lang naman talaga ang buhay. Yung iba, pinoproblema, pera pala, pinoproblema na. Malaking problema ko. Bakit? Nalukat na po. Malaki problema ko. Wala si Bombay. Wala akong malapitan. Walang makapagpaliwanag sa akin. Pira pa lang ha, problema na. Pero ano yung totoong problema po natin? Ano po yung totoong problema? Totoo yun. Yung totoong problema, yung kasalanan. Hindi po tayo mapayapa dahil sa kasalanan. Kasi sabi ng Bible, yung kasalanan daw po, meron po talagang, ano po, mayroong kabayaran. Ang gulo po ng tao. Wala po ngayon tao na hindi po magulo. Lahat po ngayon ng tao takot. Saan takot? Takot po sa kaparusahan. Yung hindi po natatakot sa kaparusahan, kawawa po ito. Ano solusyon? Wala. Ano ang ginawa ng Diyos? Nangako siya na ipapadala sa atin yung isang sanggol na lalaki. Ano gagawin niya rito? Siya yung magpapayo sa'yo ng gagawin mo. Siya yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kaya nga sabi ko, Brad, ma'am, basahin po natin yung Bible. Kasi pag di mo binabasa yung Bible, kawawa ka. Umpisahan po natin basahin yung Bible. Hindi mo kasi maintindihan. Hindi mo maunawaan pag hindi mo binabasa.
lagi ko sinasabi, dadalhin natin yung Bible. Ano ba sinabi niya? Sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahang-ahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Yun po yung ipapanganak. Yun po. Magiging payapa ka lang pag lalapit ka sa Kanya. Magiging payapa ka. Kung siya magpapayo sa iyo. Kahit sino po magpayo sa iyo dito sa mundong ito, baliwala po. Pero kung siya magpapayo sa iyo, mabubuksan po ang kaisipan mo. At mauunawaan mo po. Bakit siya ulit ipapanganak? Bakit? Kapayapaan. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa magulo po yung buhay natin, nagkakanya-kanya tayo ng lakad, kanya-kanya ng lakad. Di natin alam. Yung iba, pag tinanong ko, ate, kung mamamatay, saan ka pupunta? May nagtaas ng kamay, alam daw niya. Sa langit daw. Bakit sa langit ka pupunta? Mabuti daw ang ginawa. Ang totoo niyan, wala pong tao na nakagawa po ng mabuti. Lahat ng tao nagkasala. Uulitin ko. Kung ikaw mamamatay, saan ka pupunta? Kayo po. Sa langit, kasi naligtas na po ako ng Panginoon. Sa langit, kasi naligtas siya ng Panginoon. Si ate hindi niya alam saan siya pupunta. Pero, yung totoo niyan, si Jesus po na pinanganak, si Jesus Christ na pinanganak, nagkatawang tao, ito po yung purpose niyan, na magbibigay po ng kapayapaan. Ito po yung purpose. Kasi yung tao, kanya-kanya tayo, gulong-gulo na yung isip natin, magulo na, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pag sinabi niya hindi alam mga saan pupunta, talagang malalaglag ka talaga sa bangin. Diba? Si Kristo po, pinanganak, pinadala po ng Ama. Hinula ni Isaias. Siya po yung nagkatawang tao. Ipinanganak po ni Maria. At nakapiling po ng maraming tao, mga ninuno natin. Kasi lahat po tayo nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig po sabihin ng kamatayan, pagkawalay sa Diyos, ang ibig po sabihin nito, pag iwalay ka sa Diyos, dun ka sa impyerno mapupunta. Pag sinabing ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, impyerno, wala pong bawi ito pag sinabi ng Diyos. Wala. Yung iba pupunta ng simbahan, sabi magbabawas ako ng kasalanan. Kahit lumuhod ka sa bubog, kahit lumuhod ka sa baga, wala. Baliwala po yun. Wala po. Mayroon pa ba solusyon? Totoo ba ang Diyos? Sinungaling. Totoo. Pag sinabi niya ang kabayaran niyan, impyerno, pag nagkasala, mapupunta sa impyerno, babawin ba niya yun? Hindi. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Sino rito yung walang kasalanan? Sino rito yung hindi pa nagyabang? Magtaas nga ng kamay yung hindi pa nakapagyabang. Yung hindi pa nakapanira.
Yung hindi chismoso, magtaas nga ng kamay. Yung naggagaling-galingan, naglilinis-linisan, meron ba? Walang naglilinis-linisan sa inyo? Mabait naman ako, matulungin naman ako. Meron? Naglilinis-linisan, hindi daw siya marumi. Mabait naman daw siya. Marunong naman daw siya tumulong. Nagpapatawad naman daw siya. Meron ba ganun? Meron dito? Wala, walang mayabang. Walang mayabang dito? Marami. Oh, lahat tayo, madalas tayo magmalinis. Saan ka pupunta? Saan pupunta yung anong tao? Impyerno, totoo yun. Ikundaanin ko ngayon, luluhod ako sa bubog, baka sakali maligtas ako. Luluhod ako sa nagbabagang apoy. O hindi doon na lang ako sa simbahan titira. At dan na lang ako ng asawa ko ng pagkain doon, baka sakali. Kaya? 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 Hindi po kaya. Hindi kaya. Kaya mahal ka ng Diyos, mahal ka niya, yung ginawa niya, yung pinangako, tinupad po. Ipanganak yung isang lalaki, sanggol na lalaki, nang magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kasi hindi po tayo payapa. Sino yung lalaki na to? Sino po? Si Jesus Christ. Tama po yun. Siya po yun. Binigay po ng Diyos sa atin at siya po yung tagapagligtas. Prinsipe ng kapayapaan. Siya po yung ating tagapagligtas. Bakit kanya niligtas? Dahil mabait ka? Bakit kanya niligtas? Dahil magaling ka? Marunong ka magpakumbaba? Bakit ka niligtas? Yun! Dahil mahal ako ni God. Yes! Praise God. Dahil mahal ako ni God. O dahil mapagmalaki ako. Alam po nyo, ang isang niligtas po ng Diyos, ito po yung totoo. Nililigtas ka lang ng Diyos pag ikaw natutong umamin sa pagkakasala mo. Pinapatawad ka lang ng Diyos kung totoo kang umamin sa pagkakasala, nagpakumbaba. Hanggat nagmamataas ka, napakahirap po. Pag ang isang tao natutong magpakumbaba, natutong umamin sa pagkakasala, natuto niyang aminin na siya ay hindi karapat-dapat. Siya ay marumi, makasalanan. Inahabagan po siya ng Diyos. Alam mo, mahabagin po ang Diyos natin, mapagmahal. Mahal ka kasi niya, kaya kanya niligtas. Hindi dahil dun sa makasalanan ka, hindi dahil sa mabait ka. Mahal ka niya. Marunong kang magpakumbaba. Marunong kang lumapit sa kanya. Siya dapat yung sinasamba mo. Mahirap po ngayon. Hindi kasi binabasa ang Bible. Iba't iba po'y pinapaniwalaan natin. Kanina may nabanggit ako eh. Marami naniniwala. Pagdating ng New Year, prutas. Pag nagbe-business sila, nagninegosyo, bumibili sila ng ganon. Yung kamay. Yun po yung pinapaniwalaan. Ma'am, sir, huwag po tayong paniwala ng kahit kanino. Ipapanganak po yung sanggol na lalaki. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po yung magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Siya po ang magbibigay po. Siya po yung magtuturo sa iyo ng tama. Lumapit po tayo kay Jesus.
Huwag po tayo lumapit ng kay iba't ibang paniniwala. Huwag. Wala pong mangyayari kung mananatili po tayo sa dati nating paniniwala. Napakaganda po ng pangako po ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Bibigyan kanya ng kapayapaan. Payapa. Hindi ka na matatakot ng kamatayan. Ang dami pong tao ngayon takot ng kamatayan. Takot. Kasi hindi nila alam na pag sila'y namatay, kung saan sila pupunta. Ito po yung tanong ko. Bakit po yung tao pupunta sa impyerno? Ha? Bakit po? Pupunta yung tao sa impyerno dahil sa maraming kasalanan. Pupunta yung tao sa langit dahil sa walang kasalanan. Hindi po totoo yun. Bakit ulit pupunta yung tao sa impyerno? Dahil sa hindi po totoo yun. Yun! Dahil sa hindi nagpakumbaba at hindi nagsisi ng kasalanan. Hindi nagtiwala kay Jesus. Bakit pupunta ng langit? Inamin niya na siya'y marumi, makasalanan, hindi karapat-dapat. Panginoon, kabagan mo ako. Panginoon, mayabang po ako. Panginoon, masama po ako. Panginoon, maramot po ako. Panginoon, chismosa po ako. Salamat is... Panginoon, mabag ka. Ayaw ko sa impyerno. Mabag ka sa akin, niligtas mo yung aking kaluluwa. Kabagan mo ako. Alam po nyo, bakit ka pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan? Bakit? Bakit si Jesus namatay sa cross? Bakit po? Ha? Namatay siya sa cross dahil sa binayaran niya yung kasalanan ng tao. Tapos na. Tapos na. Pag-usapan pa ba natin yon? Bakit pupunta sa langit ng tao? Bakit? Ha? Bakit ka pupunta sa langit? Ano yung nangyari? Si Kristo namatay sa cross. Ikatlong araw nabuhay siyang muli. Binayaran yung kasalanan mo. Niligtas ka niya. Kasi marunong kang magpakumbaba. Marunong kang umamin sa pagkakasala. Marunong ka tumalikod sa pagkakasala. Hindi ka mayabang. Natuto kang magpakumbaba. Tinanggap mo si Jesus na sinilang sa mundong ito. Tinanggap mo si Jesus na siya nagbayad ng kasalanan mo. Nagpasakop ka. Napakaliwanag po. Napakaliwanag. Pupunta ka sa langit dahil wala kang kasalanan. Wala pong taong hindi nagkasala. Wala. Pupunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan. Bayad niya po yung kasalanan na mamatay si Kristo sa cross. Binayaran niya. Wala pong naiiwan doon. Hindi natin pwedeng pag-usapan yung kasalanan. Pag ikaw lumapit kay Jesus at sinabi mo na makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat, marumi ka, magulo ang isip mo, Panginoon, mahabag ka sa akin, tulungan mo ako, payuhan mo at ikaw ang aking tagapagpayo.
Kanina may nagsasalita, mahal ako ng Diyos. Ako na makasalanan, mahal ako ng Diyos. Nagsalita kanina, mahal ako ng Diyos, ako na makasalanan. Tinaabagan niya ako. Ako na hindi karapat-dapat, tinaabagan niya ako. Totoo po yun. Totoo yun. Mahal ka ng Diyos, tinaabagan ka niya. Kailangan po natin lahat magpakumbaba. Kailangan po natin lahat magtiwala po sa ating Panginoong Hesus. Magpasakop sa Kanya. Mag-umpisa na po tayo. Yung sarili po natin, ibigay natin sa Kanya. Wala pong magaling na tagapagpayo po sa mundong ito. Wala pong sinilang sa mundong ito na magaling na tagapagpayo. Magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesus po. Siya lang. Kasi siya banal, walang kasalanan, hindi nagkasala. Siya po ay Diyos. Nagkatawang tao. Siya ang kahanga-hanga ang makapangyarihang Diyos. Sabi po ng Bible. Sa Kanya po natin ibigay po yung ating buhay. Huwag na po tayong maging matigas. Kung dati sumasamba ka sa mga iba't ibang sinasamba, bitawan mo po yun. Iwanan mo na. Ulitin ko lang saglit. Kanina, nung sinabi ko kanina, kung nagpapaniwala ka sa kailangan mo mabuo yung pagsamba ng ganon, kung ilang beses yun, yung prutas, kung yun yung pinapaniwalaan mo, kung ano-ano yung pinapaniwalaan mo, baguhin na po natin. Magtiwala po tayo sa Diyos. Amen. Na may gawa po ng langit at lupa. Siya po yung mag-aayos ng buhay mo. Gagamitin ka niya. Ipagamit mo po yung buhay mo sa Kanya. Lahat po tayo. Pagamit po natin yung buhay natin sa Kanya. Wala po yan sa tanda. Matanda na rin po ako nung makilala ko si God. Pagamit po natin yung ating buhay. Wala po tayong iisipin na iba. Yun yung pamilya ko nandito. Kahit anong pong problema po namin, tuloy lang. Araw at gabi, sinasamba po namin ng Diyos. Wala pong tao rito sa mundong hindi nagugutom. Mapalad ka kung hindi ka ginugutom. Pero may pinakamaganda po. Yung anak ko na yan, umaawak ng cellphone na yan. Halika na. Yung aking anak na to, yung aking asawa na yan. Halika rito. Kahit anong pong problema namin, baliwala po. Dahil alam namin, saglit lang po yung buhay. Hindi po namin pinoproblema po yung pera. Okay lang po ang mabusog, okay lang po ang magutom. Saglit lang po ang buhay. Hindi po tayo mananatili sa mundong ito. Sayang kung hindi mo ibibigay buhay mo kay Jesus. Sayang kung hindi mo ibibigay. Hindi mo ngayon ibibigay yung buhay mo sa Kanya. Mananatili kang matigas. Pag binigay mo yung buhay mo sa Kanya, ang iisipin mo lang lagi, saglit lang ang buhay na to. Pag nabusog, salamat. Pag nagutom, salamat. Hindi ka magtitiis ng 100 taon dito. May edad ka na. Saglit lang po ito. Ang pinag-aaralan po natin dito, yung buhay na walang hanggan, yung walang katapusang buhay. Kawawa kung mapunta ka sa impyerno. Kawawa ka pag mapunta ka sa impyerno. Walang katapusang buhay, walang katapusang pagdurusa. Pero pag napunta ka sa langit, walang katapusan, walang katapusang ano? Tama po yun, kaligayahan, kasaganahan. Hindi ka na magugutom, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na, wala nang problema. Wala nang Bombay. May Bombay, hindi ka na papautangin, mamahalin ka niya, nagmamahalan dun. Wala na. Wala nang chismusa sa langit. May chismusa man, pagmamahalan. Wala na. Wala ka nang kaaway sa langit.
Walang katapusan po yun. Wala. Wala nang nagbabasagan ng buti. Wala na. Sam! Masarap po sa langit. Ito po yung sinisigaw po natin dito. Kaya po minsan hindi po ako natutulog. Kanina madaling araw pa lang, nandun na kami ni Pastor Richard, nila Pastor. Nandun na kami sa Nabutas. Alas 4 pa lang kanina, umalis na ako sa bahay. Pumunta na ako ng Nabutas para mangaral doon. Ito yung sinasabi ko, yung buhay na walang hanggan. Yung tanggapin mo si Jesus, magtiwala ka kay Jesus. Yung lumayo ka sa kasalanan. Yung paglingkuran mo po ang ating Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Yung lumalang po sa atin. Ibalik po natin yung buhay natin sa Kanya. Ibigay po natin sa Kanya yung buhay po natin. Uulitin ko po. Saglit lang po yung buhay. Wala pong nananatili rito. Nakaraan, kasama po natin dito si Arnold. Nagulat na lang ako, wala na. Wala na po. Marami tayong kasama rito. Unti-unti nang nawawala. Baka bukas, ikaw na rin. Ako. Salamat. Kung totoong tinanggap mo si Jesus. Kung totoong pinagsisiyan mo yung kasalanan mo. Kung totoo na inamin mo na ikaw ay makasalanan, inamin mo na hindi ka dapat humingi ka ng abag sa Diyos. Swerte ka. Masarap po sa langit. Masarap po sa langit. Hindi po ako nananakot. 10 taon pa lang may namamatay na. 15 taon pa lang may namamatay na. Nakaraan lang kaibigan ng mga bata dito. 12 anyos, walang sakit. Naturukan ng baksin. Barkada nila Carlet. Naturukan ng baksin, patay. Saglit lang. Hindi po natin akalain ang buhay po ng tao. Wala po, wala. Di po natin hawak po ang buhay po natin. Kahit lagyan ka pa ng pampatibay para hindi ka mamatay, kung mawawala ka. Kawawa ka kung hindi totoo yung puso mo, hindi totoo yung puso mo sa Diyos. Kawawa ka. Pag hindi totoo sinuko mo. Nagtatanim ka pa ng galit. Meron pa ba rito nagtatanim ng galit? Sakla ako dito kasi Nagtatanim ng galit sa kapitbahay. Nagtatanim ng galit, sinapawan. Bisa kanya na lang yung grocery, hinagawan pa. Mayroon pa ba? Wala na, nagpapatawad na, praise God. Mapalad ka kung nagpapatawad ka na. Ay, wala. Mahirap po kasi humingi po ng tawad kung hindi ka nagpapatawad. Baka mamaya may kagalit ka pa. Mabuti naman, wala nang kagalit. Nakaraan kasi, dami nagkakagalit-galit dahil sa grocery. Patawarin mo na po yun. Lahat po na nagkakasala po sa atin, patawarin na po natin. At humingi po tayo ng kapatawaran po sa Diyos. Gusto niyang ayusin yung buhay mo. Kaya nga pinanganak siya magkaroon ng kapayapaan ang buhay mo. Ang buhay po natin. Kaya nga po siya nagkatawang tao para magkaroon ng kapayapaan po ang buhay mo, ang buhay ko. Sige po, yumuko muna tayo saglit. Panginoong Isus, salamat po sa oras po ito. Salamat po sa kapayapaan na pinagkaloob mo po sa amin. Panginoon, salamat po, ikaw po yung counselor po namin. Ikaw po yung tagapagpayo po namin, O Lord. Na kailangan po na kami po'y lumapit sa iyo. Sa iyo po kami humingi ng payo. Panginoon, salamat po. Salamat, O Lord, na unawaan po namin na kami po'y marumi. Kami po'y hindi karapat-dapat. Panginoon, salamat po. Naunawaan po namin na sinilang ka para bigyan po kami ng buhay. Buhay na katiya-tiya. Buhay na ganap. Panginoon, salamat po, Lord. Salamat po sa mga tao po ito. Dalangin ko, Lord, na sila po'y lumapit ng totoo. Sila po'y totoong magpakumbaba. Sila po'y totoong Diyos na tanggapin ka. Sumampalataya sa iyo, maglingkod sa iyo. Gamitin mo po mga tao po ito na makasama ko po sila sa paglilingkod sa iyo. Na marami pa pong maligtas, marami pa pong manumbalik.
boyfriend.